Ang folder ay bumagsak sa kanyang mesa na parang isang putok ng baril. Emergency case? Dr. Ramos, sabi ni Colonel Abad, ang hepe ng kanilang departamento sa Air Force General Hospital. Galing sa isang plane crash, sole survivor. Kailangan niya ng pinakamagaling at ikaw yon. Tumangulang si Dr. Althea Tia Ramos, kinuha ang folder, isa na namang sundalo, isa na namang kaluluwang basag na kailangan niyang buuin. Ito ang kanyang mundo, ang kanyang serbisyo. Binuksan niya ang folder at ang kanyang perpektong, kontroladong mundo ay gumuho sa isang iglap. Patient name, Angelo Gio de Silva. Next of kin, Antonio de Silva, kapatid, nasawi sa parehong insidente. De Silva. Naramdaman ni Thea ang biglaang panlalamig na gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang buong katawan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang mga letra ng pangalang iyon ay sumayaw sa kanyang paningin. Antonio de Silva. Anton. Ang pangalang 3 taon na niyang pilit na ibinabaon sa limot. Ang pangalang sinonimo ng sakit, ng pagtataksil. Flashback. 3 taon na ang nakalipas. Ang kanilang engagement party, ang saya, ang mga pangarap. Pagkatapos ang isang sobre, sa loob mga litrato, si Anton, ang kanyang Anton, may kayakap na ibang babae. Si Victoria, ang kaibigan niya. Hindi yan totoo, Thea. Isang bitag yan, sigaw ni Anton. Ngunit ang mga litrato ay hindi nagsisinungaling. Doktora, ayos ka lang ba? Ang boses ni Colonel Abad ang gumising sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamamay. Opo, sir. Sagot niya, pilit na itinatago ang kanyang basag na mundo sa likod ng isang propesyonal na maskara. Ako na po ang bahala. Ang lakad papunta sa VIP wing ay ang pinakamahabang lakad sa buong buhay niya. Ang bawat hakbang ay isang laban sa pagitan ng kanyang tungkulin bilang isang doktor at ng kanyang puso bilang isang babaeng sinaktan. Hindi siya si Anton, sabi niya sa sarili. Ang kapatid niya ito, isang biktima. Kailangan kanya huminga siya ng malalim bago buksan ang pinto. Sa loob, nakaupo sa tabi ng bintana ang isang lalaki, nakatingin sa labas. Ang mukha nito ay balot sa benda, ngunit ang tindig ng katawan ay pamilyar. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mukha ay iba. Resulta ng maraming operasyon, alam niya. Ngunit ang mga matang iyon, ang parehong mga matang minsan niyang minahal ng buong puso. Magandang umaga. Sabi ni Thea, ang boses ay formal, walang emosyon. Ako si Dr. Ramos, ang iyong psychiatrist. Tinitigan siya ng lalaki, isang matagal na titig. Salamat sa pagdating mo, doktora, sabi nito. Naupo si Thea sa tapat niya. Ang katahimikan ay mabigat. Kamusta ang pakiramdam mo, Mr. De Silva? Parang isang piraso ng puzzle na nawawala ang kalahati, sagot nito. Ang sabi nila, maswerte raw ako dahil buhay ako. Pero paano ka magiging maswerte kung ang kakambal mo, ang mas magaling na parte mo, miyaw, ay nawala? Ang sakit sa boses nito ay totoo. At sa kabila ng kanyang galit, naramdaman ni Thea ang isang kurot ng propesyonal na awa. Ikinukwento nila sa akin kung gaano siya kagaling. Pagpapatuloy nito, kung gaano siya katapang, kung gaano siya kamahal ng lahat. Tumingin ito ng diretso sa kanya, ang mga matang iyon ay parang 2 kutsilyong tumutusok sa kanyang kaluluwa.
Kilala ninyo po ba ang kapatid ko, doktora? Ang tanong ay parang isang bitag. Nakatitig lang si Antonio Anton de Silva sa babaeng nasa harap niya, si Dr. Althea Ramos. Ang kanyang Thea, mas gumanda ito lalo, ngunit mas naging malamig. Ang dating init sa mga mata nito ay napalitan ng isang propesyonal na distansya. Isang pader na siya mismo ang nagtayo. Hindi ko personal na nakilala ang kapatid mo. Sagot ni Thea, ang boses ay kalmado, walang bakas ng anumang emosyon. Ngunit nabasa ko ang kanyang record. Isa siyang magaling na piloto. Isang kasinungalingan, alam ni Anton, ngunit isa itong kasinungalingang kailangan niyang paniwalaan sa ngayon. Ito ang kanyang plano. Ang kanyang desperadong, baliw na plano, ang maging si Angelo Gio de Silva, ang kanyang yumaong kapatid, ang perpektong kapatid, flashback, 3 taon na ang nakalipas. Ang gabi ng eskandalo. Anton, maniwala ka sa akin, isang bitag to. Pagmamakaawa niya kay Tia, ngunit ang mga mata ni Tia ay puno ng sakit at pagtataksil. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo, sabi nito. Kinabukasan, umalis siya, lumipad siya. Isang mahabang flight para subukang takasan ang lahat. Ngunit ang kapatid niyang si Gio ay sumunod. Hindi kita iiwan, kuya, sabi nito. Aayusin natin to, magkasama. Ngunit hindi na nila naayos. Ang sabi nila, ako raw ang may kasalanan. Sabi ni Anton, ginagampanan ang papel ni Gio. Dahil dapat ako ang nasa flight na iyon. Ngunit nagpalit kami. Dahil may kailangan siyang balikan. Isang babae. Isang kalahating katotohanan. Nagpalit nga sila. Dahil gusto ni Gio, nabigyan siya ng espasyo para mag-isip. Tumingin si Anton kay Thea. Ang sabi niya, Liana, may kailangan daw siyang hinga ng tawad. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Thea. Isang kislap ng sakit. Kilala mo ba kung sino ang babaeng iyon, doktora? Hindi kasama sa session natin ang pag-usapan ang mga personal na bagay na hindi konektado sa iyo, Mr. De Silva. Malamig na sagot ni Thea. Ang bawat Mr. De Silva ay parang isang sampal. Sa mga sumunod na araw, naging ganoon ang kanilang routine, mga session, mga kwento tungkol kay Anton, at ang walang katapusang pagpapanggap. Isang araw, dinalhan siya ni Thea ng isang tasa ng kape. Baka kailangan mo nito, sabi nito. Kinuha ito ni Anton at sa isang iglap na hindi niya pinag-isipan, sinabi niya, salamat, pero mas gusto ko talaga yung may kaunting cinnamon. Natigilan si Thea. Si Anton lang ang nakakaalam na gusto niya ng cinnamon sa kanyang kape. Isang maliit na detalye mula sa kanilang nakaraan. Naramdaman ni Anton ang kanyang pagkakamali. Ang kapatid ko, mabilis niyang sabi. Siya ang nagsabi sa akin, mahilig ka raw sa cinnamon. Tumango lang si Thea, ngunit ang kanyang mga mata ay puno na ng isang bagong pagdududa. Nang gabing iyon, sa kanyang silid sa ospital, hindi mapakali si Anton. Ang pagsisinungaling ay mas mahirap pala kaysa sa kanyang inaakala. Ang bawat salita ay isang panganib. Ang bawat kilos ay isang pagsubok. Tumingin siya sa salamin. Ang mukha na nakatingin pabalik ay hindi na kanya. Ito ang mukha ng kanyang pagsisisi. Patawad, Gio, bulong niya. Patawad, Thea. Kailangan niyang maging mas maingat. Dahil alam niyang ang babaeng mahal niya ay hindi lang basta isang doktor. Isa siyang analyst. Isang taong nakakakita sa mga bagay na hindi nakikita ng iba. At alam niyang malapit na nitong makita ang mga bitak sa kanyang perpektong maskara.
ang cinnamon. Ang isang maliit na detalye na iyon ay parang isang bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Nag-iwan ito ng mga alon ng pagdududa sa isipan ni Dr. Althea Ramos. Sinubukan niyang ipaliwanag ito sa sarili. Magkapatid sila. Natural lang na magkuwentuhan sila tungkol sa mga bagay-bagay. Ngunit bilang isang psychiatrist, alam niyang ang isip ng tao ay hindi ganoon kasimple. At ang isip ng pasyente niya ay mas komplikado pa. Naging mas alerto siya sa kanilang mga sumunod na sesyon. Pinakinggan niya hindi lang ang mga salita ni Gio, kundi pati na rin ang mga hindi nito sinasabi. Ikinuwento sa akin ni Anton, sabi ni Gio isang araw, na ang paborito ninyong lugar daw ay ang lumang observatory sa Tagaytay. Oo! Sagot ni Thea, pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. Madalas kami doon. Ang sabi niya, pangarap mo raw na magkaroon ng sarili mong telescope para makita ng mas malapit ang mga bituin. Tumango si Thea. Ngunit sa loob niya, isang tanong ang nabubuo. Paano nalaman ni Gio ang detalye na iyon? Ang pangarap na iyon ay isang sikretong sinabi lang niya kay Anton sa isang gabing umuulan. Sa ilalim ng isang kumot, isang bagay na napaka-personal. Ikinuwento ba talaga iyon ni Anton sa kanyang kapatid? Ang sabi rin niya, pagpapatuloy ni Gio, ay takot ka raw sa mga gagamba. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Thea. Oo. At alam mo ba kung sino ang laging nananakot sa akin gamit ang mga laruang gagamba? Biglang nakita ni Thea ang isang kislap sa mga mata ni Gio. Isang kislap ng saya at pagsisisi. Si, si Anton, syempre, mabilis na sagot nito. Bawat sesyon ay nagiging isang laro ng chess. Si Thea gamit ang kanyang mga tanong at si Gio gamit ang kanyang mga ensayadong sagot. Ngunit sa bawat galaw, mas lalo lang nakikita ni Thea ang mga pitak. Isang hapon, habang naglalakad sila sa hardin ng ospital bilang bahagi ng kanyang therapy, isang eroplano ang dumaan sa itaas. Isang maliit na private plane. Biglang napatigil si Gio. Ang kanyang muka ay namutla, ang kanyang paghihinga ay bumilis. Napahawak ito sa kanyang dibdib. Gio, ayos ka lang ba? Tanong ni Thea, lumalapit. Ang, ang pagsabog, sabi nito, ang mga mata ay puno ng takot. Ang apoy, ang sigaw. Isang classic na sintomas ng PTSD. Normal para sa isang survivor ng plane crash, ngunit may mali. Ang reaksyon niya ay hindi reaksyon ng isang biktima. Ito ay reaksyon ng isang taong may kasalanan. Ang kanyang mga mata ay hindi mata ng isang taong nakaligtas. Ito ay mga mata ng isang taong nagsisisi. Sinong sumisigaw? Tanong ni Thea, ginagamit ang kanyang boses terapista. Si, si Kuya, sagot nito. Gio, tumalon ka na. Ang kwento ay perpekto, ngunit ang emosyon ay hindi tugma. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Thea. Pumunta siya sa kanyang opisina. Kinuha niya ang file ni Gio at kinuha niya ang isa pang file. Isang lumang file na matagal na niyang itinago sa ilalim ng kanyang drawer. Ang file ni Anton. Ang file na ginawa niya para sa sarili niya 3 taon na ang nakalipas para subukang intindihin ang lalaking sumira sa kanya. Pinagtabi niya ang 2 psychological profile. Ang kay Gio, isang binatang masayahin, palakaibigan, ngunit medyo irresponsable. Ang kay Anton, seryoso, introvert, at laging may bigat na dinadala. Ang lalaking kaharap niya araw-araw
ay hindi si Gio, ngunit hindi rin ito ang Anton na kilala niya. Ito ay isang halo, isang lalaking may bigat ni Anton, ngunit pilit na isinusuot ang ngiti ni Gio. Sino ka ba talaga? Tanong ni Thea sa kawalan. At ano ang tunay na nangyari sa eroplanong iyon? Ang duda sa isipan ni Thea ay parang isang apoy na unti-unting lumalaki. Ngunit kasabay ng apoy na iyon, may isa pang damdamin na nagsimulang sumibol. Isang damdaming hindi niya dapat maramdaman para sa isang pasyente. Pag-aalala. Nakita niya ang sakit sa likod ng mga mata ni Gio. Isang sakit na totoo, kahit pa ang kwento sa likod nito ay isang kasinungalingan. Bilang isang doktor, ang kanyang tungkulin ay ang tulungan itong maghilom. Naging mas malapit sila, hindi na lang sa loob ng therapy room. Madalas naglalakad sila sa hardin. Nag-uusap tungkol sa mga bagay na magaan. Ano ang pangarap mo, doktora? Tanong ni Gio isang hapon. Natigilan si Thea. Matagal na mula noong may nagtanong sa kanya niyan. Simple lang, sagot niya, ang magkaroon ng isang maliit na hardin at isang aso. Natawa si Gio. Isang aso, hindi isang pamilya. Ang pamilya, sabi ni Thea, ay mas komplikado at mas masakit. Ang, ang mga salitang iyon ay tumama kay Anton. Alam niyang siya ang dahilan. Sa bawat pag-uusap, mas lalo niyang nakikita ang Thea na minahal niya. Ang talino, ang kabutihan, ang kalungkutang pilit nitong itinatago sa likod ng kanyang puting coat. At mas lalo siyang nahihirapan sa kanyang pagpapanggap. Isang gabi, nagkaroon ng isang malakas na bagyo. Ang hangin ay humahampas sa mga bintana ng ospital. Ang mga kulog ay dumadagundong. Nasa opisina si Thea, tinatapos ang kanyang mga report nang biglang namatay ang lahat ng ilaw. Isang emergency power shutdown. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Isang anino. Thea, ang boses ni Gio. Ang boses ni Anton. Puno ng panig. Nandito lang ako, sabi ni Thea. Sinubukang pakalmahin ang sarili. Ang dilim, sabi ni Anton. Ayoko sa dilim. At doon naalala ni Thea ang isang bagay. Si Anton. Takot ito sa dilim mula pa noong bata. Isang trauma na hindi nito kailanman kinuwento kahit kanino maliban sa kanya. Halika, sabi ni Thea, hinawakan ang kamay nito. Malamig, nanginginig. Dinala niya ito sa tabi ng bintana kung saan may kaunting liwanag mula sa kidlat. Huminga ka ng malalim, sabi niya. Sabayan mo ako. Umupo sila sa sahig, magkatabi sa gitna ng dilim. Ikinuwento ni Thea ang tungkol sa mga bituin sa mga konstelasyon. Isang paraan para ilayo ang isip nito sa takot. At habang nagkukwento siya, naramdaman niyang isinandal ni Anton ang ulo nito sa kanyang balikat. Isang kilos na napakapamilyar. Isang kilos na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Nang bumalik ang ilaw, nakita nilang pareho kung gaano sila kalapit. Patawad, sabi ni Anton, mabilis na lumayo. Ngunit bago pa ito tuluyang makalayo, hinawakan ni Thea ang kamay nito sa braso, sa may pulsuhan, at doon, sa ilalim ng kanyang mga daliri, naramdaman niya ito. Isang peklat, isang mahabang, lumang peklat. Ang peklat na nakuha ni Anton noong high school sila. Noong sinubukan nitong iligtas ang isang pusang nasa ibabaw ng puno at nahulog. Isang peklat na alam niya. Dahil siya mismo ang gumamot dito noon. Nag-angat ng tingin si Thea. Mula sa peklat, papunta sa mga mata ni Anton. Ang lahat ng duda, ang lahat ng tanong.
ay nagkaroon na ng isang sagot, ang peklat. Pagkatapos ng gabing iyon, ang peklat na iyon ay hindi na nawala sa isipan ni Thea. Ito ang pisikal na ebidensya. Ang katotohanang hindi kayang itago ng kahit anong operasyon sa muka o ng kahit anong ensayadong kwento. Ang pasyente niya ay si Anton. Ang tanong na lang ay, bakit? At nasaan ang totoong si Gio? Ang mga sumunod na araw, si Dr. Althea Ramos ay naging isang detective. Alam niyang ang kanyang ginagawa ay isang malaking paglabag sa etika ng kanilang propesyon. Ngunit hindi na ito tungkol sa pagiging isang doktor. Ito ay tungkol sa paghahanap sa katotohanan. Ang una niyang ginawa ay ang balikan ang lahat ng files tungkol sa aksidente. Aviation Accident Final Report, Case number 750. Binasa niya ang bawat pahina, ang technical details, ang mga testimonya ng mga saksi sa airport. Ang lahat ay tila normal. Isang engine failure, isang trahedya. Ngunit may isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na detalye na nakatago sa dulo ng report. Ang orihinal na flight plan ay nakapangalan kay Antonio de Silva. Ngunit isang oras bago ang paglipad, nagkaroon ng biglaang pagbabago. Ang pangalan ni Angelo de Silva ang ipinalit. Bakit? Bakit sila biglang nagpalit? Sinubukan niyang hanapin ang sagot sa kanilang mga therapy session. Gio, sabi niya isang araw, naaalala mo ba kung bakit kayo biglang nagpalit ng flight plan ng kuya mo? Nakita niya ang biglaang pagbabago sa ekspresyon ni Anton. Isang kislap ng panik. Hindi ko na masyadong matandaan, doktora, sabi nito. Medyo malabo na ang lahat. Isang pagsisinungaling, alam ni Thea. Kailangan niya ng ibang paraan. Ginamit niya ang kanyang access bilang isang military doctor. Nag-request siya ng mga security footage mula sa airport noong araw ng aksidente. Ilang araw siyang naghintay at sa wakas dumating ito. Sa kanyang opisina, mag-isa, pinanood niya ang mga huling sandali ng magkapatid. Naroon sila, si Anton at si Gio, magkamukhang magkamukha. Ngunit magkaiba ang tindig. Si Anton, seryoso, laging may bigat sa mga balikat. Si Gio, mas magaan, laging nakangiti. Pinanood niya ang kanilang pag-uusap. Mula sa galaw ng kanilang mga labi, alam niyang hindi ito isang simpleng usapan. Nagtatalo sila. Pagkatapos, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang babae, lumapit sa kanila. Isang babaeng pamilyar, si Victoria Lopez. Ang kapwa nila piloto. Ang babaeng laging may gusto kay Anton. May sinabi si Victoria kay Anton. At pagkatapos, nakita ni Thea ang galit sa mukha ni Anton. Itinulak nito si Victoria. Umalis si Victoria. At pagkatapos noon, niyakap ni Gio si Anton. May sinabi, at si Gio na ang naglakad papunta sa eroplano. Si Anton ay naiwan, nakatingin sa papalayong kapatid, ang mukha ay puno ng isang sakit na hindi maintindihan ni Thea. Ano ang sinabi ni Victoria? Ano ang papel niya sa lahat ng ito? Kinabukasan, may isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa ospital. Si Victoria Lopez. Nandito ako para dalawin si Gio, sabi nito. May dalang isang malaking bouquet ng mga bulaklak. Kami ang huling magkasama bago ang lahat. Napatigil si Thea. Isa na namang kasinungalingan. Ang pagdating ni Victoria ay parang pagpasok ng isang malamig na hangin sa loob ng ospital. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng pag-aalala. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakita ni Thea ang isang anino.
Gio darling, sabi ni Victoria pagkapasok sa silid ni Anton. I'm so sorry. Ngayon lang ako nakadalaw. Masyado akong na-trauma sa nangyari. Niyakap niya si Anton. Nakita ni Thea kung paano nanigas ang katawan ni Anton sa yakap nito. Salamat sa pagdalaw, Victoria, sabi ni Anton. Ginagampanan pa rin ang papel ni Gio. Siyempre naman, sabi ni Victoria. Humarap ito kay Thea. At ikaw pala si Dr. Ramos. I'm so glad na ikaw ang nag-aalaga sa kanya. Si Gio, napaka-espesyal niya sa akin. Kayong dalawa ng kapatid niya, dagdag nito. Parang mga kapatid ko na rin. Isang perpektong palabas, ngunit si Thea ay hindi na isang manonood lang. Isa na siyang investigador. Sa mga sumunod na araw, naging madalas ang pagdalaw ni Victoria. At sa bawat pagdalaw, may isang bagong lason siyang iniiwan. Alam mo, doktora, sabi ni Victoria kay Thea isang araw habang nagpapatimpla ng kape. Si Anton, napakabuting tao noon bago siya masira. Masira? Oo, sabi ni Victoria, dahil sa isang babae, ang kanyang ex-fiancé, sinaktan siya nito ng husto, iniwan sa ere. Pagkatapos noon, nagbago na siya, naging malayo, naging malamig. Tumingin ito kay Thea, kaya nga siguro, nangyari ang nangyari. Masyado siyang naging reckless, masyado siyang nawala sa sarili. Ang mga salita ay idinisenyo para saktan si Thea at para ipagtanggol si Anton sa isang kasalanang hindi naman nito ginawa. Si Anton naman ay lalong nahihirapan. Ang presensya ni Victoria ay isang constant na paalala ng kanyang mga kasinungalingan. Hindi mo kailangang pumunta dito araw-araw, Victoria. Sabi niya dito isang araw. Bakit? Ayaw mo ba akong makita? Tanong ni Victoria. O baka naman, natatakot kang may masabi akong hindi dapat? Wala kang dapat sabihin, mariing sabi ni Anton. Talaga ba? Ngumisi si Victoria. Kahit ang tungkol sa totoong nangyari bago ang flight, ang tungkol sa pag-aaway natin, ang banta ay malinaw. Hawak siya ni Victoria sa leeg. Isang hapon, sinadya ni Thea na iwanang bukas ang recorder ng kanyang cellphone sa loob ng silid ni Anton habang nag-uusap sina Anton at Victoria. Pagbalik niya, pinakinggan niya ang recording. Kailangan mong mag-ingat, Gio. Ang doktora mo, masyado siyang matanong. Alam ko ang ginagawa ko, Victoria. Siguraduhin mo lang dahil kung malalaman niya ang totoo, babagsak tayong lahat. Ang totoo. Ano ang totoong iyon? Kinabukasan may isang bagay na nagbago. Isang balita ang lumabas sa TV sa lobby ng ospital. Isang anunsyo mula sa De Silva Aviation. Dahil sa biglaang pagpanaw ni CEO Angelo De Silva, ang pansamantalang mamumuno sa kumpanya ay ang nag-iisang miyembro ng pamilya na natitira, si Miss Victoria Lopez, ang kanyang pinsan at business partner. Pinsan, si Victoria, ang bagong CEO, at doon naintindihan ni Tia. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa kapangyarihan. Ang balita na si Victoria na ang bagong CEO ng De Silva Aviation ay parang isang susi na nagbukas sa isang pinto ng mas madilim na mga tanong sa isipan ni Thea. Hindi na ito simpleng survivor's guilt. Hindi na ito simpleng pagpapanggap. Mayroong isang laro na nilalaro. At si Anton ay isang pyesa lang ba o kasama sa naglalaro? Kinabukasan, sa kanilang therapy session, binago ni Thea ang kanyang diskarte. Gio, sabi niya, para matulungan kita, kailangan kong maintindihan ang buong konteksto ng iyong trauma.
kailangan nating pag-usapan. Si Victoria. Nakita niya ang biglaang pagbabago sa ekspresyon ni Anton, isang mabilis na pag-ikting ng kanyang panga. Wala siyang kinalaman dito, sagot nito. Sigurado ka ba? Tanong ni Thea. Siya ang huli mong nakausap bago ang aksidente at ngayon siya na ang CEO. Hindi ba't medyo nagkataon lang? Maraming bagay ang nagkataon lang, doktora, sabi ni Anton. Sa propesyon ko, Mr. De Silva, sagot ni Thea, wala kaming pinaniniwalaang nagkataon lang. Pagkatapos ng kanilang session, alam ni Thea na kailangan niya ng tulong mula sa labas. May tinawagan siyang isang matalik na kaibigan, isang investigative journalist. Alex, sabi niya, kailangan ko ng pabor, isang malaking pabor. Ibinigay niya ang lahat ng detalye, ang aksidente, ang magkapatid na De Silva at si Victoria Lopez. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa kanya, mga utang, mga kaaway, lahat. Habang naghihintay siya ng impormasyon, sinubukan niyang kumuha ng sarili niyang ebidensya. Nagpaalam siyang pupunta sa library ng ospital, ngunit ang totoo, pumunta siya sa record section. Kailangan ko po ang kumpletong medical file ni Angelo De Silva, sabi niya sa nurse. Pero doktora, confidential po iyon. Ako ang psychiatrist niya, mariing sabi ni Thea. Karapatan kong makita ang lahat. Nanginginig, binuklat niya ang file, mga litrato. Ang mga litrato ng katawan ni Gio pagkatapos ng aksidente. Masakit tingnan, ngunit kailangan. Pagkatapos ang autopsy report. Cause of death, massive trauma. Normal. Ngunit sa toxicological report, may isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang kemikal, isang uri ng pampakalma. Hindi ito malakas, ngunit naroon. Isang bagay na hindi dapat naroon sa sistema ng isang piloto bago lumipad. Biglang bumukas ang pinto ng records section. Si Victoria. Anong ginagawa mo dito, doktora? Tanong nito, ang mga mata ay malamig. Hindi ba't bawal kang tumingin sa mga file na hindi mo hawak? Ganoon din ang tanong ko sa iyo, Miss Lopez, sagot ni Thea. Hindi natitinag. Bilang CEO, may karapatan ka na ba ngayon sa mga pribadong record ng ospital? Nagkatinginan sila, isang digmaan ng mga titig. Mag-ingat ka sa hinahalungkat mo, doktora, sabi ni Victoria. Baka sa huli, ang makita mo ay ang sarili mong libingan. Umalis ito. Naiwan si Thea na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit. Alam na niya, hindi ito aksidente, ito ay isang pagpatay. At ang suspect ay dalawa, si Victoria at ang lalaking mahal pa rin niya, si Anton. Ang paghaharap ni Thea at Victoria ay nag-iwan ng isang malinaw na mensahe kay Anton. Alam na ni Thea, o malapit nang malaman, ang oras ay unti-unti nang nauubos. Kailangan kong makalabas dito, sabi niya sa sarili. Ginawa niya ang isang bagay na mapanganib. Sinadya niyang magkaroon ng isang matinding panic attack sa gitna ng gabi. Isang perpektong pag-arte na natutunan niya mula sa pag-oobserba sa mga tunay na pasyente. Kailangan niya ng sariwang hangin, sabi ng resident doctor. Sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay, pinayagan siyang lumabas sa hardin. Ngunit sa isang iglap na paglingon ng bantay, nawala na siya. Hindi siya tumakas. Mayroon siyang isang lugar na kailangang puntahan. Ang hangar ng De Silva Aviation, ang lugar kung saan nakatago ang mga labi ng eroplanong bumagsak. Ang lugar ng krimen. Gabi, tahimik,
Palihim siyang pumasok. Ang sirang eroplano ay parang isang kalansay sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang bawat piraso nito ay isang paalala ng kanyang kabiguan, ng kanyang kapatid. Flashback, ang araw ng aksidente. Sa hangar, nagtatalo sila ni Victoria. Hindi mo siya mahal, Anton. Ginagamit mo lang siya para takasan ang responsibilidad mo, sigaw ni Victoria. Wala kang pakialam sa nararamdaman ko, sagot ni Anton. May pakialam ako dahil mahal kita at hindi ako papayag na mapunta ka sa babaeng sumira sa'yo. Pagkatapos, dumating si Gio. Kuya, ako na, magpahinga ka muna. Ako nang kakausap kay Thea. At si Gio, na ang sumakay sa eroplano, kinuha ni Anton ang isang flashlight at sinimulang suriin ang mga labi ng eroplano. Hindi siya isang mekaniko, ngunit bilang isang piloto, alam niya ang kanyang hinahanap. Sa loob ng cockpit, sa ilalim ng upuan ng piloto, may isang bagay na kumislap. Isang maliit na metal na piraso. Isang piraso ng hikaw. Ang hikaw ni Victoria. Paano iyon napunta doon? Nagpatuloy siya sa paghahanap. At sa wakas, sa likod ng isang control panel, nahanap niya ito. Isang maliit na wire na halatang pinutol. Ang wire na konektado sa fuel gauge. Isang sabotasyon. Habang nakatitig siya sa wire, isang tunog ang narinig niya mula sa likuran. Ang tunog ng isang baril na kinakasa. Alam kong babalik ka dito. Ang boses ni Victoria. Nakatayo ito sa dilim, may hawak na baril. Anong ginawa mo, Victoria? Tanong ni Anton. Ang dapat na ginawa noon pa, sagot nito. Inaalis ang lahat ng sagabal sa ating dalawa. Bakit, Victoria? Bakit mo pinatay si Gio? Natawa si Victoria, isang tawang nakakakilabot. Si Gio, hindi siya ang target ko, Anton. Ikaw. Ikaw dapat ang nasa eroplanong iyon. Nanlamig si Anton. Ang lahat ng ito ay para sa kanya. Pero mas maganda na rin ang nangyari, sabi ni Victoria. Dahil ngayon, wala na si Gio at malapit nang mawala si Thea. Sa huli, sa atin pa rin ang lahat. Akmang kakalabitin na niyabay niya ang gatilyo ng isang sigaw ang marinig mula sa labas ng hangar. Victoria, huwag! Si Thea. Sinundan siya. Ang pagkagulat ni Victoria ay ang tanging kailangan ni Anton. Sumugod siya. Isang putok at kadiliman. Ang putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na hangar. Anton. Ang sigaw ni Thea ay puno ng purong takot. Tumakbo siya papasok, hindi na inalintana ang sariling kaligtasan. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang dalawang aninong naglalaban sa dilim. Ang putok ay hindi tumama kay Anton. Sa kanyang mabilis na pagsugod, natabig niya ang kamay ni Victoria. Ang bala ay tumama sa isa sa mga ilaw sa itaas, nagdulot ng isang ulan ng mga bubog. Nagpagulong-gulong sa sahig sina Anton at Victoria, nag-aagawan sa baril. Si Victoria, kahit babae, ay malakas. Ang kanyang desperasyon ay nagbigay sa kanya ng isang hindi inaasahang lakas. Mamamatay kayong lahat, sigaw nito. Alam ni Thea na kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Nakita niya ang isang mabigat na fire extinguisher na nakasabit sa pader. Kinuha niya ito, mabigat. Ngunit ang adrenaline sa kanyang katawan ay nagbigay sa kanya ng lakas. Tumakbo siya palapit. At sa isang iglap ng pagkakataon, nang si Victoria ay nasa ibabaw ni Anton, akmang ipuputok na ang baril, ibinuhos ni Thea ang laman ng fire extinguisher sa mukha nito. Isang puting ulap, isang sigaw. Nabitawan ni Victoria ang baril. Sinipa ito ni Anton palayo.
Habang si Victoria ay abala sa pagpunas ng kanyang mga matang puno ng kemikal, si Thea naman ay tumakbo papunta kay Anton. Ayos ka lang? Tanong niya, hinahawakan ang mukha nito, sinusuri kung may sugat. Oo, sagot ni Anton, umuubo dahil sa pulbos. Salamat sa'yo. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit. Ang kanilang mga paghinga ay parehong mabilis. Nakalimutan nila ang panganib. Nakalimutan nila si Victoria. Sa sandaling iyon, sila lang dalawa. Akala ko, bulong ni Thea, akala ko mawawala ka na rin. Hindi kita iiwan, sagot ni Anton. Hindi na ulit. At sa gitna ng gulo, sa gitna ng amoy ng pulbura at kemikal, hinalikan niya ito. Isang halik na hindi na nagtatanong. Isang halik na hindi na nagdududa. Isang halik ng dalawang taong muntik ng magkahiwalay habang buhay. Tumugod si Thea. Ang lahat ng kanyang takot, ang lahat ng kanyang sakit, ang lahat ng kanyang pagmamahal na pilit niyang itinatago ay ibinuhos niya sa halik na iyon. Ngunit ang kanilang sandali ay biglang naputol. Isang sigaw na puno ng galit. Si Victoria. Nakabangon na ito at sa kanyang kamay, hawak nito ang isang malaking wrench na nakuha nito mula sa isang toolbox. Kung hindi ka mapupunta sa akin, sigaw nito, walang makikinabang sa'yo. At sumugod ito, itinaas ang wrench, handang ibagsak kay Anton. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang anino ang humarang sa kanyang daan. Si Thea. Itinaas ni Thea ang kanyang mga braso, handang saluhin ang dagok para sa lalaking mahal niya. Ngunit bago pa man bumagsak ang wrench, isang malakas na tunog ang narinig. Hindi puputok ng baril, ang tunog ng sirena. Papalapit, natigilan si Victoria. At sa pagkakataong iyon, sinunggaban na siya ni Anton. Nang dumating ang mga pulis, na tinawagan pala ni Alex, ang kaibigan ni Thea, ang eksena ay tapos na. Si Victoria, talunan at umiiyak. At sina Anton at Thea, magkayakap, ligtas. Habang dinadala ng mga pulis si Victoria, may huli itong isinigaw. Hindi pa to tapos, Anton, hindi pa. Ngunit ang banta ay wala ng bigat. Humarap si Thea kay Anton. Ngayon, sa liwanag, nakita na niya ang lahat, ang peklat, ang sakit sa mga mata. Anton, sabi niya, ang boses ay mahina. At sa isang iglap, isang hindi inaasahang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Isang salitang dala ng gulat at ng isang katotohanang unti-unti nang nabubuo sa kanyang isipan. Gio? Hindi. Ang tinawag niya ay hindi ang kapatid. Ang tinawag niya ay ang lalaking kaharap niya na may mukha ng kanyang pasyente ngunit may mga mata. Anton, ang pagtawag ni Thea sa pangalan niya, ang tunay niyang pangalan, ay parang isang hatol na matagal nang hinihintay ni Anton. Ito na. Tapos na ang laro. Tapos na ang pagpapanggap. Tinitigan niya si Thea, ang babaeng mahal niya, ang babaeng niloko niya, ang babaeng kaliligtas lang sa kanya. Paano? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Anton. Ang peklat, sagot ni Thea, itinuro ang braso ni Anton. Ang takot mo sa dilim, ang sinamon sa kape. At higit sa lahat, sabi niya, ang puso mo, Anton, kahit anong maskara ang isuot mo, kahit anong pangalan ang gamitin mo, nararamdaman ko pa rin, na ikaw yan. Isang mahabang katahimikan. Ang tanging maririnig lang
ay ang humihinang tunog ng sirena sa malayo. Bakit? Tanong ni Thea. Ang isang salitang iyon ay puno ng 1,000 tanong. Bakit ka nagsinungaling? Bakit ka nagpanggap? Bakit mo ako hinayaang maniwala? Dahil, dahil iyon lang ang tanging paraan na naisip ko pag-amin ni Anton. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Pagkatapos ng ginawa sa atin ni Victoria, 3 taon na ang nakalipas. Nawalan ka ng tiwala sa akin. At tama ka lang, naging duwag ako, hindi kita naipaglaban. Nang mangyari ang aksidente, pagpapatuloy niya, at namatay si Gio. Parang namatay na rin ang isang parte sa akin. At nang sabihin ng mga doktor na kailangan kong operahan ang mukha ko. Isang ideya ang pumasok sa isip ko, isang baliw na ideya. Ang maging si Gio, sabi niya. Ang maging ang perpektong kapatid, ang lalalaking hindi ka sasaktan. Akala ko, akala ko iyon ang tanging paraan para mapalapit ulit ako sa'yo, para makuha ang kapatawaran mo. Patawad, Thea, sabi niya. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Patawad sa isa na namang pagsisinungaling. Tinitigan lang siya ni Thea. Ang kanyang isip, na sanay sa pag-aanalisa ng trauma ng iba, ay ngayon ay hirap na hirap iproseso ang sarili niyang gulo. Galit. Dapat magalit siya, niloko siya ulit. Ngunit sa ilalim ng galit, mayroong isang bagay na mas malakas. Pag-unawa, nakita niya ang sakit sa mga mata ni Anton, ang bigat ng pagsisisi, ang desperasyon ng isang taong handang talikuran ang sariling pagkatao para lang sa isang pangalawang pagkakataon. Umalis na tayo dito, sabi ni Thea. Hindi sila umuwi sa ospital. Hindi rin sila umuwi sa bahay ni Anton. Nag-check-in sila sa isang simpleng hotel. Sa loob ng silid, walang nagsalita. Umupo lang sila sa magkabilang dulo ng kama. Pinoproseso ang lahat. Si Thea, sa wakas, ang unang bumasag sa katahimikan. Ikinuwento mo sa akin, sabi niya, na si Gio ay bumalik para humingi ng tawad. Para kanino? Tumingin si Anton sa kanya. Sa'yo. Bakit? Dahil noong gabing iyon, 3 taon na ang nakalipas, sabi ni Anton. Nakita niya kami ni Victoria. Nakita niya ang pag-aaway namin. At alam niyang isang bitag ang lahat. Ngunit hindi niya ako napigilan. At hindi ka rin niya nabalaan. Dinala niya ang konsensyang iyon hanggang sa huli. Ang huling piraso ng puzzle. Tumayo si Thea at lumapit sa bintana. Pagkatapos ng lahat ng kasinungalingan, pagkatapos ng lahat ng sakit, isang bagay ang nanatiling totoo. Ang pagmamahal ni Anton para sa kanya. At ang pagmamahal niya para dito. Ngunit sapat na ba iyon? Humarap siya kay Anton. Kailangan ko ng panahon, Anton, sabi niya. Kailangan kong mag-isip. Naintindihan ko, sagot ni Anton, puno ng sakit. Umalis ka muna, pakiusap ni Thea. Pakiusap. Walang nagawa si Anton kundi ang sumunod. Naglakad siya palabas ng silid, iniwan si Thea na mag-isa. Sa gitna ng mga basag na piraso ng katotohanan. Nagkulong si Thea sa loob ng hotel room sa loob ng 2 araw. Hindi siya kumain. Hindi siya natulog. Ang kanyang isip ay isang magulong battlefield. Ang doktor sa kanya ay sumisigaw. Sinungaling siya. Niloko kanya ulit. Hindi mo siya pwedeng pagkatiwalaan. Ngunit ang babae sa kanya ay bumubulong. Nakita mo ang sakit sa mga mata niya. Nakita mo ang pagsisisi. Mahal ka niya. Sa ikatlong araw, lumabas siya, ngunit hindi si Anton ang hinanap niya.
Pumunta siya sa presinto kung saan nakakulong si Victoria. Sa loob ng isang malamig na interrogation room, nagkaharap sila. "Bakit ka nandito?" tanong ni Victoria. Ang dating ganda ay napalitan na ng pait. "Para ipamukha sa akin na nanalo ka, nandito ako," sabi ni Thea, para maintindihan. Maintindihan ang ano, na mas mahal ka niya kaysa sa akin? Hindi, sabi ni Thea, para maintindihan kung paano ang isang tao ay kayang manakit ng ganito kalala. Natawa si Victoria. Pag-ibig, Dr. Ramos. Nakakabaliw. Nakakapagpumatay. Hindi yan pag-ibig, Victoria, sabi ni Thea. Obsesyon yan, isang sakit, at kailangan mo ng tulong. Yun lang, walang panunumbat, walang galit. Pag-alis ni Thea sa presinto, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan. Ang galit niya kay Victoria ay nawala na, napalitan ng awa. Ngayon, may isa pa siyang kailangang harapin, ang sarili niya. Bumalik siya sa ospital. Sa kanyang opisina, umupo siya sa kanyang silya, ang lugar kung saan siya laging nagiging si Dr. Ramos. Ang lugar kung saan laging tama ang lohika, ngunit alam niyang ang problema niya ngayon ay hindi kayang lutasin ng kahit anong teorya sa libro. Tinawagan niya si Anton. "Magkita tayo," sabi niya, tabi na nitana. "Damo balama sa observatory, mamayang gabi." Ang lumang observatory sa Tagaytay ay tahimik. Malamig ang hangin at ang mga bituin ay parang mga diamanteng isinaboy sa itim na kalangitan. Naabutan ni Anton si Thea na nakatayo sa dulo ng viewing deck. "Naaalala mo ba?" tanong ni Thea. "Ang sabi mo, pangarap kong magkaroon ng sarili kong telescope." "Oo," sagot ni Anton. "Ang totoo, hindi ko na kailangan ng telescope," sabi ni Thea. "Dahil ang pinakamahalagang bagay sa universo ay nasa harap ko na." Humarap siya kay Anton. "Galit ako sa iyo, Anton," pag-amin niya. "Galit ako dahil nagsinungaling ka, dahil sa sakit na idinulot mo. Ngunit sa ilalim ng lahat ng galit na iyon," huminga siya ng malalim, "nandoon ka pa rin, ang Anton na minahal ko, ang Anton na handang talikuran ang sarili niyang pagkatao para lang sa akin." Bilang isang doktor, sabi niya, "ang payo ko sa sarili ko ay lumayo sa'yo. Masyado kang toxic, masyadong complicated." Pero bilang si Thea, sabi niya, "ang mga luha ay nagsisimula ng tumulo." "Hindi ko kaya." Lumapit siya at hinawakan niya ang kamay ni Anton. "Siguro, siguro pareho tayong may sakit," sabi niya, isang maliit na ngiti ang sumilay. "At siguro, sabay nating hahanapin ang lunas." Ang pagpapatawad ni Thea ay hindi isang magic wand na bumura sa lahat ng sakit. Ito ay isang pinto. Isang pinto papunta sa isang mas mahirap na daan, ang daan ng paghilom. Nagpasya silang gawin ito ng magkasama. Ang una nilang ginawa ay ang bumalik sa hangar, sa lugar ng krimen. "Kailangan nating bigyan ng tamang pagluluksa si Gio," sabi ni Thea. Magkahawak kamay, pumasok sila. Sa gitna ng mga sirang parte ng eroplano, nag-alay sila ng mga puting bulaklak. "Patawad kapatid," sabi ni Anton. "Patawad kung nadamay ka sa gulo ko." "Hindi mo kasalanan," sabi ni Thea, hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Pag-alis nila sa hangar, isang bigat ang tila nabunot mula sa kanilang mga balikat. Ngunit ang kanilang huling kalaban ay hindi si Victoria o ang alaala ni Gio. Ang huli nilang kalaban ay ang mundo,
Ang balita tungkol sa milagrosong pagkabuhay ni Anton de Silva Basina at sa pandaraya ni Victoria Lopez ay naging isang pambansang eskandalo. Ang de Silva Aviation ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang mga board member na karamihan ay mga kaibigan ng kanilang ama ay galit. Isang kahihiyan, sabi ng isa. Ang pagpapanggap ni Anton bilang si Gio ay isang panloloko sa aming lahat. At ang relasyon niya sa kanyang sariling psychiatrist, sabi ng isa pa, unethical, unprofessional. Nagpatawag sila ng isang emergency board meeting. Ang agenda, ang tanggalin si Anton bilang CEO. Anong gagawin natin? Tanong ni Tia. Haharapin natin sila, sabi ni Anton. Bilang ako, bilang tayo. Sa araw ng board meeting, pumasok sila sa conference room, hindi na nagtatago. Mga Ginoo, simula ni Anton. Alam ko, marami akong pagkakamali, nagsinungaling ako, at handa akong harapin ang konsekwensya noon. Ngunit ang ginawa ko, pagpapatuloy niya, ay ginawa ko hindi para sa kumpanya. Ginawa ko ito para sa isang bagay na mas mahalaga, para itama ang isang pagkakamali, at para sa babaeng mahal ko. Tumingin siya kay Thea. Si Dr. Ramos, sabi ni Anton, ang nagligtas sa akin, hindi lang sa aking pisikal na mga sugat, kundi sa aking kaluluwa. At kung ang pagmamahal sa kanya ay isang krimen, kung ganoon, handa akong maging isang kriminal. Isang katahimikan. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng hindi nila inaasahan, ang ina ni na Anton at Gio, na matagal nang may sakit at nakatira sa Amerika. Kung ang pagmamahal ay isang krimen, sabi ng matanda, ang boses ay mahina ngunit puno ng awtoridad. Kung ganoon, lahat tayo dito ay mga kriminal. Humarap ito sa board. Ang aking anak na si Anton ay nagkamali, ngunit ang kanyang puso ay nasa tamang lugar. At iyon ang pinakamahalaga sa pagpapatakbo ng isang kumpanyang itinayo sa pangarap ng kanyang ama. Bigyan ninyo siya ng isa pang pagkakataon. Pakiusap ng matanda. Bigyan ninyo sila ng pagkakataong bumangon. Ang hindi inaasahang pagdating at pagsasalita ng ina ni na Anton at Gio, si Doña Isabel de Silva, ang nagpabago sa lahat. Ang kanyang mga salita na puno ng bigat ng isang ina at ng awtoridad ng isang biyuda ng tagapagtatag ay sapat na para patahimikin ang board. Hindi natanggal si Anton, ngunit binigyan siya ng isang kondisyon, 6 na buwan. 6 na buwan para patunayan ang kanyang sarili, para muling itayo ang tiwala, at para muling ibangon ang De Silva Aviation mula sa abo. Pagkatapos ng meeting, sa wakas, nagkaroon ng pagkakataon ang mag-inang matagal na nagkahiwalay. Patawad, ma, sabi ni Anton. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana namatay si Gio. Shh! Sabi ni Doña Isabel, hinahaplos ang mukha ng kanyang anak. Ang mukhang bago, ngunit may mga matang luma at puno ng sakit. Walang may kasalanan sa nangyari, kundi si Victoria. Ang tanging kasalanan mo, anak, ay ang sobrang pagmamahal mo. Tumingin ito kay Thea. At ikaw, Hija, sabi ng matanda. Salamat. Salamat sa pag-aalaga mo sa aking anak at sa pagbabalik mo sa kanya. Sa mga sumunod na buwan, ang buhay nila ay naging isang puspusang pagtatrabaho. Si Anton, sa tulong ng kanyang ina at ni Thea, ay ibinuhos ang lahat ng kanyang oras at lakas para sa kumpanya. Si Thea naman ay bumalik sa ospital, ngunit hindi na bilang psychiatrist ni Anton.
Bumalik siya sa kanyang tunay na misyon, ang pagtulong sa mga sundalong nasugatan, hindi lang sa katawan, kundi pati sa isipan. Ngunit ang kanilang paghilom ay hindi patapos. May isa pa silang kailangang harapin. Isang hapon, nagkita sila sa opisina ni Thea. Ang parehong silid kung saan sila unang nag-usap. May kailangan tayong pag-usapan, sabi ni Thea. Ano yon? Tayo, sabi ni Thea. Ano ba talaga tayo, Anton? Umupo si Anton sa tapat niya, hindi sa upuan ng pasyente, kundi sa upuan sa tabi niya. Alam kong marami pa tayong sugat na kailangang gamutin. Pag-amin ni Anton, ang pagsisinungaling ko, ang sakit na idinulot ko. Hindi ko inaasahang kalimutan mo ang lahat ng iyon. Hinawakan niya ang kamay ni Thea. Hindi ko hinihiling ang kapatawaran mo ngayon, Thea, dahil alam kong kailangan pa ng panahon. Ang tanging hinihiling ko lang, sabi niya, ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para patunayan sa iyo araw-araw na ang pagmamahal ko ay totoo. Na ang Anton na kaharap mo ngayon ay hindi na magtatago sa likod ng kahit anong maskara. Tinitigan ni Thea ang lalaking nasa harap niya. Ang kanyang pasyente, ang kanyang kalaban, ang kanyang minamahal. Ang kanilang daan ay hindi magiging madali. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot. Dahil alam niyang sa pagkakataong ito, haharapin nila ito ng magkasama. Ang 6 na buwan ay lumipas na parang isang iglap. Sa ilalim ng pamumuno ni Anton na may gabay ng kanyang ina at inspirasyon mula kay Thea, ang De Silva Aviation ay hindi lang bumangon. Lumipad ito ng mas mataas pa. Nakuha nilang muli ang tiwala ng kanilang mga kliyente at ng buong industriya. Ngunit ang tunay na tagumpay para kay Anton ay hindi ang mga numero sa stock market. Ito ay ang unti-unting pagbabalik ng ngiti sa mga mata ni Thea. Sa loob ng 6 na buwan na iyon, ginawa ni Anton ang lahat para patunayan ang kanyang sarili, hindi sa pamamagitan ng mga mamahaling regalo o magagarbong sorpresa, kundi sa mga simpleng bagay. Ang paghatid sa kanya araw-araw sa ospital, ang pagdalaw sa kanya sa gitna ng kanyang abalang schedule, dala ang paborito nitong kape. Ang tahimik na pakikinig sa kanyang mga kwento tungkol sa kanyang mga pasyente. Unti-unti, ang mga pader na itinayo ni Thea sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Isang araw, dinala siya ni Anton sa isang pamilyar na lugar, ang puntod ni Gio. Maghawak kamay silang tumayo sa harap ng malamig na lapida. Patawad, bulong ni Tia. Para saan? Tanong ni Anton. Dahil kung hindi dahil sa akin, sabi ni Tia, kung hindi dahil sa pag-aaway natin, buhay pa sana siya. Umiling si Anton, hinawakan niya ang mukha ni Tia. Walang may kasalanan, Tia. Ang tanging may kasalanan ay ang isang taong puno ng galit. At tapos na yon, sabi niya. Panahon na para patawarin natin sila at para patawarin natin ang ating mga sarili. Pagkatapos noon, dinala siya ni Anton sa isa pang lugar, ang observatory. Naaalala mo ba? Tanong ni Anton. Ang sabi ko, babalik tayo dito. Sa ilalim ng mga bituin, sa parehong lugar kung saan sila huling nag-usap bilang magkasintahan, humarap si Anton sa kanya. 6 na buwan na, Thea, sabi niya. Napatunayan ko na ba ang sarili ko sa kumpanya? Ngayon, gusto ko namang patunayan ang sarili ko sa'yo. Tia, sabi niya, binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Hahayaan mo ba akong bigyan din kita ng pangalawang pagkakataon sa pag-ibig? Hindi na kailangan ng salita. Ang sagot ni Thea ay isang halik.
Isang halik na puno ng pagpapatawad, puno ng pagtanggap, at puno ng isang pag-ibig na napatunayang mas matibay kaysa sa kahit anong sakit. Ang pagbabalikan nila ay hindi parang isang fairy tale. Ito ay tahimik, unti-unti, at totoo. Muling binubuo nila ang kanilang tiwala hindi sa pamamagitan ng mga malalaking pangako, kundi sa mga maliliit na gawa ng katapatan araw-araw. Isang gabi, habang magkasama sila sa apartment ni Thea, nagluluto ng hapunan, biglang nagsalita si Anton. May kailangan pa akong aminin, sabi niya. Natigilan si Thea. Ano yun? Noong gabing iyon, sabi ni Anton. Ang gabi ng aksidente. Ang dahilan kung bakit kami biglang nagpalit ni Gio ng flight, huminga siya ng malalim. Dahil sa'yo, sa akin, oo, sabi ni Anton. Pagkatapos ng pag-aaway natin, pagkatapos mong malaman ang tungkol sa paninira ni Victoria, umalis ako. Ang plano ko ay lumipad papunta sa'yo para humingi ng tawad, para ayusin ang lahat. Ngunit si Gio, pagpapatuloy niya, pinigilan niya ako. Ang sabi niya, Kuya, masyado ka pang mainit. Hayaan mo munang lumamig ang lahat. Ako na ang pupunta. Ako na ang kakausap sa kanya para sa'yo. Naniwala ako sa kanya, sabi ni Anton. Ang boses ay puno ng sakit. At iyon ang huling pagkakataon na nakita ko siyang buhay. Niyakap ni Thea si Anton. Hindi mo kasalanan. Alam ko, sabi ni Anton, pero kailangan mong malaman ang lahat. Simula ngayon, wala nang lihim, wala nang kasinungalingan. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay seryoso, at dahil doon may gusto akong itanong sa'yo. Lumuhod ito sa sahig ng kanilang munting kusina. Hindi ko maipapangako ang isang perpektong buhay, Thea. Sabi niya, dahil nakita na nating pareho kung gaano kagulo ang mundo, pero maipapangako kong sa bawat araw haharapin natin iyon ng magkasama, ng may katotohanan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha nito ang isang maliit na kahon. Sa loob isang simpleng singsing. Dr. Althea Ramos, sabi niya, ang doktor ng puso ko, papakasalan mo ba ako? Umiyak, tumawa si Thea. Oo, Anton. Oo. Ngunit bago pa man niya isuot ang singsing, may huling sinabi si Thea. Sa isang kondisyon. Ano yon? Wala nang kasinungalingan, sabi ni Thea. Kahit kailan. Pangako, sagot ni Anta. At ang kanilang halik sa gitna ng amoy ng nilulutong pagkain at ng pangako ng isang tapat na bukas. Ang naging simula ng kanilang tunay na kwento. Makalipas ang 2 taon, isang bagong gusali ang itinayo sa tabi ng Air Force General Hospital. Ang pangalan, Angelo Gio de Silva Memorial Wing for Psychological Health. Isang modernong pasilidad na nagbibigay ng libreng serbisyong psychiatric para sa mga sundalo at kanilang mga pamilya. Isang legasya ng pag-asa na itinayo mula sa isang trahedya. Sa araw ng inaugurasyon, 2 tao ang magkatabing nakatayo sa entablado. Si Antonio de Silva, ang CEO ng De Silva Aviation, na ngayon ay kilala hindi lang sa kanyang talino sa negosyo, kundi pati na rin sa kanyang puso para sa mental health advocacy. At sa tabi niya, ang kanyang asawa, si Dr. Althea Ramos de Silva, ang bagong pinununo ng Memorial Wing. Ang kapatid ko, sabi ni Anton sa kanyang speech, ay isang magaling na piloto, ngunit ang kanyang huling paglipad at ay hindi natapos. Ngayon, sa pamamagitan ng lugar na ito, ang kanyang diwa ay muling lilipad para magbigay ng pag-asa.
para magligtas ng mga buhay. Pagkatapos ng seremonya, habang pinapanood nila ang mga taong masayang naglilibot sa bagong gusali, nilapitan sila ng kanilang ina, si Doña Isabel. "Ipinagmamalaki ko kayo," sabi nito, niyakap silang dalawa, "ang inyong ama at si Gio. Siguradong masaya sila ngayon." Nang gabing iyon, sa kanilang tahanan, isang pamilyar na eksena ang naganap. Daddy, isa pa pong kwento. Ang kanilang 4 na taong gulang na anak na lalaki, si Angelo Jr., na kamukhang kamukha ni Gio, ay masayang nakaupo sa kandungan ni Anton. Okay, okay, isa na lang, tawa ni Anton. Umupo si Thea sa tabi nila, karga-karga ang kanilang bunsong anak na babae, si Angela. Habang nagkukwento si Anton, tinitigan ni Thea ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa na natutong patawarin ang sarili, ang kanyang mga anak, ang simbolo ng kanilang pangalawang pagkakataon. Pagkatapos ng kwento, habang natutulog na ang mga bata, naupo sila sa balkonahe, nakatingin sa parehong mga bituin na minsan nilang tiningnan sa observatory. "Naaalala mo pa ba?" bulong ni Thea. "Noong sinabi kong ang pag-ibig ay hindi lohikal?" "Oo," sagot ni Anton. "Tama pala ako," sabi ni Thea. "Pero mali rin ako." "Paano?" "Hindi nga ito lohikal," sabi ni Thea. "Ngunit ito pala ang tanging bagay na nagbibigay ng saysay sa lahat. Ito ang nagbubuo sa lahat ng basag na piraso." Niyakap siya ni Anton. "Mahal kita, doktora." "Mahal din kita, piloto ko," sagot niya. Ang kanilang kwento ay hindi isang perpektong kwento. Puno ito ng sakit, ng kasinungalingan, ng mga pagkakamali. Ngunit ito ay ang kanilang kwento. At sa wakas, pagkatapos ng lahat ng unos, ang kanilang eroplano ay ligtas ng nakalapag sa isang lugar na tinatawag nilang tahanan.